Noong dekada 70, hindi rin nakaligtas ang mga sikat na cartoon sa telebisyon sa pagpapahayag ng tunay na kalayaan. Noong panahon ng martial law, pansamantalang itinigil sa ere ang Votes 5 na naging bahagi na ng kabataan ng maraming Pilipino. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Xiao Chua. Para sa maraming tao na nabuhay nung panahon ng martial law na ipinaproklama 41 years ago, noong September 23, 1972, ang pinakamalaking kasalanan sa kanila ng Pangulong Ferdinand Marcos ay ang pagpapatigil ng Voltes 5. Ang pinakaunang palabas na lumitaw sa telebisyon matapos iproklama ang batas militar ay ang cartoons na The Wacky Race America. Sa mga sumunod na taon, mas marami pang cartoons ang ipalalabas. Sa pagbasa ko, si Marcos na ngayon si Daddy ng Bayan. At para behave tayo, pinapapanood tayo ng cartoons. Noong 1978, ipinalabas ang Hapones na cartoons na Voltes 5 na kinagiliwan ng mga bata. Bago matapos ang palabas, bigla na lamang itong pinatigil. Nabitin ng maraming bata. Ayon kay Selena Cristobal, manunulat na naging daber ng Voltes 5, sa loob ng ilang araw, naglabas ng mga panawagan sa pahayagan si Polly Cayetano ng Catholic Women's League na nagpapatanggal ng Voltes 5 dahil sa excessive violence daw nito. Sa isang pambihirang pagkakataon, bumigay si Pangulong Marcos sa pressure at itinigil nga ang palabas kasama na ang Daimos. Sa alaala ni Rod Vincent Yabes, pinalitan ng mga ito ng mga educational shows tulad ng Kulit Bulilit, Kutitap, Superbook at Flying House. Bagamat mayroon pa rin Voltron at He-Man, Master of the Universe. Okay, in fairness kay Pangulong Marcos, ayaw nga niyang ipatigil ang Voltes 5, ngunit hindi rin may kakaila na siya pa rin ang may kapangyarihan na pumutulin nito dahil kaya niya. Yun din marahil ang pinakasikat na kwento ukol sa martial law ay ang kwento ni Ariel Ureta, noon ang pinakagwapo at pinakasikat na TV host sa bansa. Pinagbisikleta raw siya sa Camp Crame o sa Luneta, depende sa version na narinig mo. Dahil sinabi raw niya sa TV, sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Napaglalaro sa slogan ng mga Marcos na sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Nang minsan tanungin ko si Sir Ariel, ito pala ang tunay na kwento. Ilang linggo matapos iproklama ang martial law, may narinig si Ariel na bata habang siya ay naglalakad sa kalye at nagsabi, sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ikinuwento niya ang nakatatawang insidente na sinabi ng bata kay Bong Lapira, newscaster at mga kaibigan. Nagtawanan ng buong kantin ng GMA Network. Close pala si Marcos at si Lapira at madaling kumalat ang naging joke na niya ayon sa mga tao. At nalaman na lamang niya, kumakalat na ang balitang pinagbisikleta siya ng buong araw ng mga sundalo bilang parusa. Hindi talaga ito nangyari. Paano siya parurusahan kung paborito siyang bisita sa mga party na desundo pa? Ngunit sa paniniwala niya, mismo ang rehimen ang nagpakalat nito para lang sabihin na naparusahan siya sa pagbibiro sa bagong lipunan. Kahit si PC Chief Fidel Ramos ay binibiro siya lagi, kumusta na ang bisikleta mo? Hindi na nagsalita noon si Ureta ukol sa nangyari. Gusto na rin niya na ang tingin sa kanya ng mga tao ay subversibo kesa makamarcos. Ngunit ngayon, kahit ano pang sabihin niya, wala nang naniniwala na hindi talaga ito nangyari. Siguro nga, mas madaling paniwalaan ng urban legend kaysa sa katotohanan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan.